sa pagkamatay po ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Una, yung ombudsman, pinag-utos po na i-preserve, secure yung cellphone and other gadgets po ni Cabral. Ngayon po, pati yung ICI, nagpaabot na rin ng statement po. Yan po. Sa press con na pinatawag po ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, yung alleged bagman ni Sara Duterte. Sabi ni Attorney Palad, si Sara Duterte 2 beses daw na bumisita doon sa detention cell ni Ramil Madriaga para pigilan ang expose laban sa kanya. Sabi dito mga kababayan sa report ng nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko muna kayo ng mga developing stories sa pagkamatay po ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Una, yung ombudsman, pinag-utos po na i-preserve, secure yung cellphone and other gadgets po ni Cabral. Ngayon po, pati yung ICI, nagpaabot na rin ng statement po. Ayan o. The Independent Commission for Infrastructure calls for investigation into the death of former DPWH Yusek Catalina Cabral to ensure that there's no foul play. Sabi ng ICI, Yusek Catalina Cabral was one of the central figures in the ongoing investigation of the anomalous government infrastructure projects. As the former Undersecretary for Planning, she was no doubt privy to vital information. We therefore ask law enforcement agencies to immediately secure and preserve all her documents, gadgets, and computers for possible digital forensics examination. The Commission likewise calls for a prompt and thorough investigation of the death of Yusek Cabral to ensure that there is no foul play. Should authorities determine one, it is possible that those responsible may also be connected to the anomalous infrastructure projects. The Commission extends its condolences to the bereaved family and friends of former DPWH Undersecretary. So kahapon ito, kagabi, mga kababayan, nakuha siyang wala ng buhay. Ang initial na kwento, nahulog siya sa bangin sa Cannon Road sa Benguet. Doon mga kababayan, Camp John Hay. So habang si Yusek Cabral na tagpuang patay, si Sara Diskaya naman arestado. Yung kontraktor na nagsabing tumabo ng mga kontrata mula 2016 sa panahon po sa DPWH, sa panahon po ng previous administration. So sabi dito sa balita, ex-Undersecretary Catalina Cabral, Kutag, Pulong Duterte and 51 billion flood control scandal, found dead. So yun yung mga developing story ngayon, mga kababayan. So yan po, ang susubaybayan natin yung mga developments. Siguro yung magiging reaction ng Palasyo Malacanang dito sa nangyaring pagkamatay ni dating Yusek Catalina Cabral ng DPWH. But anyway, hindi yan yung ating topic ngayon. In-update ko lang kayo ng mga developing stories. Ang topic natin ngayon, itong balita dito sa Manila Times. Yan po. Sa press con na pinatawag po ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, yung alleged bagman ni Sara Duterte. Sabi ni Attorney Palad, si Sara Duterte 2 beses daw na bumisita doon sa detention cell ni Ramil Madriaga para pigilan ang expose laban sa kanya. Sabi dito mga kababayan sa report ng Manila Times, the apparent attempts to stop Ramil Madriaga from saying his piece before the proper authorities were made when the Vice President visited him twice sa kanyang detention cell sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City, where he has been detained for kidnapping, sabi po ni Attorney Raymond Palad. Sa kanyang press conference kahapon, Palad revealed that when she visited him
the first time at the Bureau of Jail Management and Penology, annexed to detention facility sa Bicutan. She allegedly promised him to work for the dismissal of his case. Si Madriaga kasi has been facing a kidnapping case before the Manila Regional Trial Court, which stemmed from the alleged abduction of 2 Chinese in 2022. Duterte allegedly made a second visit noong October 19, 2025, but she failed to meet Madriaga after he refused to talk to her, sabi po ni Palad. Parang ang sabi, nakahalata, medyo nakaramdam ng takot itong si Ramil Madriaga. Kaya hindi na hinarap si Sara Duterte nang bumisita sa kanyang detention cell. Palad also revealed that there were feelers from certain individuals who were talking to his family to persuade him to withhold his expose. Palad said, however, that it was Madriaga's own will that prompted him to come forward and tell all. In fact, sabi po ni Atty. Palad, yung kanyang kliyente has submitted a notarized affidavit and letter to the Ombudsman, Crispin Remulla, asking him to initiate an investigation against the Vice President. Madriaga in the same affidavit alleged that drug dealers and Philippine offshore gaming operators were funding the campaign of Inday Sara Duterte, Is My President or Isip Pilipinas, yung organization na binuo mismo ni Madriaga. So ito yung panahon na lumitaw yung mga kampanya, mga kababayan, before 2022 election na itinutulak si Sara Duterte to run for president. Yung Run Sara Run. Ang nasa likod pala noon si Madriaga, yung Isip Pilipinas. Sasabi ni Atty. Palad, my client Madriaga had long planned to reveal his expose and even wrote Senator Risa Ontiveros noong March 2024, but he was not given the opportunity to speak with the senator. He also wrote to the Quad Committee in Congress but was ignored, sabi po ni Atty. Palad. He said further that even submitted Madriaga's mobile phone for forensic examination, which allegedly contained evidence against the Vice President, including records of cash deliveries and information involving Chinese militia activity sa Mariveles, Bataan. During the same press conference, Palad mentioned about vast farmland in Bagak, Bataan, which was said to have been illegally acquired by ex-Palace spokesman Harry Roque. Madriaga's efforts to assist the affected residents who accused Roque of being a land grabber eventually led to his imprisonment. Kaya nga, sabi ng ilang mga analyst, lumalabas na yung kagagawan po ni Atty. Harry Roque, yun ang nagpapahamak ngayon sa, hindi lang sa kanya, kundi damay na pati si Sara Duterte, mga kababayan. Ito yung interview, mga kababayan, iparinig ko sa inyo, interview ng mainstream media. Kaya hanggang ngayon, kung mapupunan nyo, walang denial kay BP na hindi niya kakilala si Madriaga. Walang denial na hindi niya dinadalaw. Diba? Parang nagsasalita lang yung mga nasa paligid. Pero confirm po yan, yung pagdalaw na yan ni BP Sara. Tama, walang denial. Tahimik si Sara. Si Ramil, sasabihin niya. So, dinadalaw para Ang sabi is that ayusin na yung problema. inaayos siya. Parang ganon, inaayos siya. Kasi nga, meron daw, marami kasing dumadalaw doon, ang iniisip nila, gagamitin si Caramel ng mga ibang grupo. Kaya siguro siya dinadalaw. Pero one last sir. Pero alam ni Caramel na may mangyayari. Bakit niya pinipicturan? Bakit pinadok? Mahilig lang siya mag-document talaga. Ang siguro nag-trigger sa kanya yung Pogo eh. Matindi ho yung parang galit niya na yung Pogo activities. Imagine sa sarili kang lote. Nasa Pilipinas ka, inaharang ka ng mga Chinese military. Sabi niya, mga PLA, naka-uniforme ng mga nakapatig. So, doon sila nai-insulto na bakit may mga Chinese. Na-confirm sa akin yan, bakit may mga Chinese dito sa lugar ng lote na to. So, sabi niya, kaya gusto lumabas para matigil na itong mga Pogo-related activities na to. Drug money, Pogo, ganun po. So matindi po yung mga kaganapan, nakakapanindig balahibo itong mga revelasyon ni alleged dating bagman ni Sara na si Ramil Madriaga. So sa isyong ito, mga kababayan, malinaw po ang hamon, ebidensya ang kailangan, hindi yung mga palusot. At sa gitna, mga kababayan, ng mga pagtatangkang ilihis ang isyu, paulit-ulit lumilitaw ang pangalan ng iisang pangalan po na sangkot dito. Ang mismong itinuturo, in-expose ni Ramil Madriaga ang kaugnayan
ni Sara Duterte. So makikita natin, hindi po ito malabong paratang. May oras, konteksto, at sunod-sunod na mga pangyayari na kailangan talagang ipaliwanag. Ang Malacanang at kampo mga kababayan ni Martin Romualdez, wala dito sa equation. Walang masisisi na iba. Mismo yung abogado ni Madriaga yung nagsalita na ang sabi, hindi nagmula sa Palasyo Malacanang. Ang aligasyon walang kinalaman. Yung mga propagandist kasi ng kampo ng Duterte, laging itinuturo ang Palasyo Malacanang sa mga nangyayaring kamalasan kay Sara. Tulad ng plunder na kinaso po si Sara ng plunder ng mga church leaders at mga civil society groups. Malinaw na wala man pong kinalaman yung palasyo doon. Mga anti-Marcos groups yun. Lalo na dito po sa issue kay Madriaga. Kaya nagsalita na po yung abogado, si Atty. Palad. Malinaw na walang utos o impluwensya ang Palasyo Malacanang o sino mang opisyal ng ating gobyerno na kaalyado ng Pangulo. Walang intermediary na kumilos sa ngalan ng administrasyon. Ang pag-uugnay ng mga DDS influencers mga kababayan, kasi si Sara hindi pa nagsasalita, sabi ni Atty. Palad, ang pag-uugnay mga kababayan, malinaw na misleading, gusto lang nilang palabuin yung issue. Di ba po? Kahit nga dito sa pagkamatay kahapon ni Yossi Cabral, nag-iingay po yung mga DDS. May mali siya na naman po. Parang pinapalabas nila na may foul play at ang nasa likod yung mastermind. Ang minimin nila, mga kababayan, yung gobyerno mismo yung mastermind. Mas gusto ng gobyernong buhay ang mga witnesses tulad po ni Yossi Cabral, tulad ni Diskaya. Kung may mga interesado po na mapatahimik, yan yung mga sangkot. At kung isasangkot mga kababayan mismo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang gusto nilang palabasin na mastermind. Sabi ko nga mga kababayan, that is a ridiculous proposition against human nature, against normal human behavior. Na yung halimbawa yung ating Pangulo sangkot sa mga anomalies na to, bakit ka pa mangunguna sa pagpapaimbestiga kung sangkot ka mismo, yung anak mong si Sandro at saka yung pinsan na si Martin Romualdez? Di ba po? Kung ikaw ay sangkot mismo, ang gagawin mo sa normal human behavior po, mananahimik ka na lang, palalampasin mo na lang ito. Tulad ng ginawa ng mga previous administrations, hindi po nagpa-imbestiga. Kasi po, yung mga anomalya sa flood control, nangyari dekada-dekada na. At ang nangunguna ngayon, sa pagpapaimbestiga yung ating Pangulo, pinalalabas ng mga DDS influencers na ang sangkot mismo, yung ating Pangulo, yung anak ng ating Pangulo na si Sandro, ito yung mini-mini lang mga big fish na dapat anyang makulong. At si Martin Romualdez, which is sabi nga natin, illogical siya. Ba't ka pa magpapaimbestiga kung sangkot yung sarili mo? It is against human nature. Illogical, ridiculous, against normal human behavior. Normal na human behavior mga kababayan. Ba't mo isasangkot yung sarili mo sa problema? Di ba ang natural tendency ng tao umiwas? Tulad ng mga sangkot ngayon, tumatakas po. Di ba? Kaya importante talagang maimbestiga ito ng malalim. Kaya yung ombudsman, pati yung ICI, pinapa-preserve agad-agad yung mga gadgets, cellphone. Sabi nga natin, pati yung sa driver dapat. Kasi kaduda-duda, kakaiba yung mga statements ng driver ni Yossi Cabral. But anyway, hindi yan yung dapat na topic natin. Dito tayo kay Sara Duterte sa naging affidavit ni Madriaga. Nabanggit lang natin kasi lagi nilang gustong isangkot yung Palasyo Malacanang pati rito. Malabo po, mismo na yung abogado ni Madriaga yung nagsabi. So sa puntong ito, malinaw po, hindi yung palasyo ang may pakana nito. At kahit ng mga kaalyado ng ating gobyerno, hindi po ito demolition job ng ating administrasyon. Hindi ito gawa-gawa nga politika laban sa kung sino man, mga kababayan. Kung ganon, ang tanong, kanino nagmumula ang aligasyon? Malinaw po naman kung saan ang gagaling. Ang aligasyon nagmumula base sa affidavit mismo ni Ramil Madriaga sa kanya. On his own, mga kababayan. On his own volition. At malinaw din ang binabanggit na pangalan, si Sara Duterte, ang binabanggit niyang pangalan. Sinasangkot sa sabi, tumanggap ng milyon-bilyon na pondo mula sa Pogo at sa droga, base yan mismo sa affidavit ni Madriaga. So binigyang diin mga kababayan kahapon sa presko ni Atty. Palad ang kanyang obligasyon bilang abogado. Sini kasi yung kanyang tulong na iharap
ang mga pahayag ng kanyang kliyente gaya ng eksaktong pagkakalahad sa kanya. Walang idinagdag, walang ibinawas, at saka walang external pressures tulad ng gustong palabasin ng mga DDS influencers. Ginugulo nilang yung kwento eh. So ang ibig sabihin nito, ang aligasyon po hindi niluto, hindi dinisenyo, at hindi pinulitika. Ito po ay iniulat niya. So ano yung critical na hakbang na dapat gawin? At tulad po na sinabi ni Atty. Palad, yung forensic examination. Forensic examination ng NBI. So upang tapusin yung mga espekulasyon, formal po na humingi kahapon ng tulong yung kampo ni Madriaga sa National Bureau of Investigation. Isinumite ang liham letter request po for forensic examination ng NBI. Sa klaw nito yung sinasabing mobile phones ni Madriaga na ang sabi naka-deposit, naka-safe keep sa RTC Manila. So kahapon tinanggap ng NBI yung letter request. So layunin po ng forensic examination na i-verify po yung timelines na binanggit po sa affidavit ni Madriaga. I-check siyempre yung mga messages doon sa cellphone. Tukuyin yung mga location na nabanggit ni Madriaga at i-reconstruct yung digital trail para magkaalaman kung tama yung mga sinabi doon sa affidavit o ng affidavit ni Madriaga. Yun ang importante po dito. So ito po yung yugto kung saan yung ebidensya yung magsasalita. Hindi yung mga haka-haka po. Kasi po, ang katotohanan, hindi po natatakot sa forensics examination. So ayon kay Atty. Palad, ang forensic examination ang magpapatunay o magpapabulaanan sa mga aligasyon. Tama po. Handa raw yung kanyang kliyente na sumunod sa magiging resulta. So sa puntong ito mga kababayan, ang tanong hindi na komplikado po. Kung walang naganap, bakit wala pa pong paliwanag si Sara Duterte? Tahimik. Sa isyung ito si Sara Duterte. Kung walang itinatago, bakit wala man lang statement si Sara Duterte tungkol sa sinasabing forensic examination nitong mga gadget, mobile phone ni Madriaga? So, makikita natin sa mga developments ng balitang ito. I think papunta pa lang tayo sa exciting part ng kwento dito sa naging bombshell expose ni Ramil Madriaga. So, nakikita ninyo mga kababayan sa mga kwento, sa dami ng mga akusasyon ng kampo ng mga Duterte kay Martin Romualdez, iisa lang po ang malinaw. Wala silang mahirap na solidong ebidensya. Puro lang sila pamumulitika, aka-aka, kwento, propaganda. Ito yung harapin ninyo, itong affidavit po ni napakabigat na expose ni Ramil Madriaga. So dito ninyo makikita po yung kaibahan ng dalawa. Si Martin Romualdez inaakusahan walang resibo. Si Sara Duterte, tinangalanan, iniugnay, at isinailalim sa forensic scrutiny. So ultimately mga kababayan, makikita natin, hindi katotohanan ang tinatakpan ng politika, kundi ang politika ang ginagamit para takasan ang katotohanan. Di ba po malinaw mga kababayan? Ulitin natin yung pahayag ng abogado, si Atty. Palad, abogado ni Ramil Madriaga. Kaya hanggang ngayon, kung mapupunan nyo, walang denial kay BP na hindi niya kakilala si Madriaga. Walang denial na hindi niya dinadalaw. Diba? Parang nagsasalita lang yung mga nasa paligid. Pero confirm po yan, yung pagdalaw na yan ni BP Sara. Kung pwede nga lang mag-video call si Ramil, sasabihin niya. Dinadalaw para Pinag-iisipan mabuti kung paano inaayos siya. dumipensa. Inaayos siya. Kasi nga, meron daw, marami kasing dumadalaw doon, iniisip nila gagamitin si Caramel ng mga ibang grupo. Kaya siguro siya dinadalaw. Wala, sir. Pero alam ni Caramel na may mangyayari. Bakit niya pinipicturan? Bakit niya ginagawa? Mahilig lang siya mag-document talaga. Ang siguro nag-trigger sa kanya yung Pogo eh. Matindi ho yung parang galit niya na yung Pogo activities. Imagine sa sarili kang lote. Nasa Pilipinas ka, hinaharang ka ng mga Chinese military. Sabi niya, mga PLA, naka-uniforme ng mga nakapatig. So, doon sila nai-insulto na bakit may mga Chinese. Na-confirm sa akin yan, bakit may mga Chinese dito sa lugar ng lote na to. So, sabi niya, kaya gusto lumabas para matigil na itong mga Pogo-related activities na to. Drug money, Pogo,
ganun po. Matindi po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.